Sige po. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Samahan niyo po ako na buksan po ang ating mga Biblia at basahin po ang ating pong text na pag-aaralan po ngayong gabi. Ito po ay mula sa Colossians chapter 3, verse 23. So meron po tayong isang verse lang para po ngayong gabi. Sabay-sabay po nating basahin kung atin po itong nakita. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabi na ito. Patuloy na samahan niyo po kami sa amin pong pagbubulay ng iyong salita. Hayaan mo, Lord, na ma-receive po namin, Panginoon, ang gusto mo pong ma-receive namin ngayong gabi, O God. Salamat po, patuloy na kasihan kami ng iyong banal na Espiritu. Sa iyo ang papuri, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa atin pong prayer meeting. Sa lahat po ng kasama ngayon sa on-site, praise the Lord for we are here. Amen po. And then also, sa mga kasama po natin sa online, we also thank the Lord for your lives po. Salamat po kasi we are all doing effort talaga para makibahagi at dumalo pa rin sa atin pong mga gawain, even online po. And pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Amen po. Amen. Isang maikling survey lang po. Mabilis na survey lang po. Sino po dito ang sa pag-attend po ngayon ay galing pa po sa mga trabaho? Meron po? Ayan. So meron po na mga galing po sa trabaho. Di ba po? Meron naman din mga galing sa pag-aaral. Tama po? Galing sa eskwela. Meron naman po mga galing sa bahay. Atin po mga homebodies. Kasi uso po ngayon, di ba, yung naka-work from home. Yung iba naman, they really stayed at home kasi doon sila naka-base talaga and doon sila gumagawa. Bakit ko po natanong? Kasi po, ang pag-aaralan po natin is all about work. Ayan. Sa lahat po na ating mga ginagawa, whatever you do. So nakita po natin, lahat po tayo, marami po tayong mga pinagkakaabalahan. Amen po. Sa buong araw, marami po tayong mga dapat tapusin, mga gustong gawin, at mga goals na dapat nating matapos sa isang araw. Sabi po, work is a huge part of each of our lives. So ang isang tao daw po, nag-spend siya ng mas malaking oras talaga sa pagtatrabaho or sa paggawa. So, regardless kung tayo po ay nasa working force, ibig sabihin, nagtatrabaho, nasa bahay, may ginagawa. Basta po may ginagawa tayo, yun po ay work pa rin. Lahat po tayo ay may ginagawa. So, sa verse po na binasa natin, yun sabi po din ni Paul, whatever you do. Whatever you do. And ang pinapertain po ni Paul dito, that time, kung babasahin po natin yung mga prior verses po doon, is pertaining to servants, to the slaves that time po. Sabi po doon na kinakausap ni Paul, hindi yung mga masters, hindi yung mga preachers, hindi yung mga persons with influence, pero yung mga slaves. Yung mga tao na gumagawa ng mga trabahong nakakapagod, talagang napapata yung katawan, yung mga ganon. Tapos, may low social value pa rin, kahit na ganun katindi yung trabaho. So, to servants, to the slaves, and tayo po, as servants of God, paano nagmamatter yung bagay na yun sa atin? Kasi gusto po natin na maging mapagtagumpay, amen po. Na kahit na yung mga bagay na ginagawa natin simple, gusto natin maging mapagtagumpay pa rin sa mga bagay na yun, amen po. So, doon po sa mga bagay na yun, paano tayo magiging mapagtagumpay sa mga simpleng bagay na yun at sa lahat ng mga kung ano-ano pang mga bagay na ginagawa natin, paano tayo magiging mapagtagumpay bilang mga lingkod ng Panginoon. So pag sinabi po nating work, hindi lang po yun all about work na trabaho. Amen po. Ito po ay, ini-include po nito lahat ng mga bagay na ginagawa natin, simple o malaki, ito po ay work pa din
na ginagawa po natin. So may mga tao po, pag gumawa sila, masaya sila. Amen. Kayo po, pag gumawa po ba kayo, masaya po kayo? Amen. Ayan. So pero may mga tao naman na gumagawa sila, pero hindi sila masaya. So doon po pumapasok yung napapagod ang mga tao. Kayo po ba naranasan nyo na pong mapagod? Amen. Iba po yung yung amen po dun sa part na yon. So tayo po lahat, amen po, naranasan po talaga natin na mapagod. Kasi nature po natin yon. Wala tayong unlimited supply talaga ng strength kung tayo lang. So napapagod po talaga tayo. And as people created by God, gusto natin maging successful pa rin sa mga bagay na ginagawa natin kahit nakakapagod minsan. Amen. Gusto natin mag-succeed. Gusto natin maging victorious din pa rin sa mga bagay na yun. And yung work na yun, isang paraan yun ng paglilingkod din sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo na yung mga trabaho nyo, isang ministry nyo ng paglilingkod sa Panginoon? Amen po? Isang ministry po natin yun. And pag tinanong po tayo, masarap bang maglingkod sa Panginoon? Ano pong sagot nyo? Masaya pong maglingkod sa Panginoon. Ano pong sagot nyo? Amen. Madali pong maglingkod sa Panginoon. Ano po ang sagot nyo? Ayan. Amen pa rin. Pero, alam niyo po, di ba, to be honest, hindi siya talaga madali. Amen. Pero, sa lagi nating naririnig, it will be worth it. Tama po. It will be worth it. So, lahat po na ating mga ginagawa, ating mga paglilingkod, simple o malaking bagay, nakita po natin yung pagsama ng Panginoon sa atin. Amen po. Pero may mga panahon talaga na ang daling mag-start, pero ang hirap magpatuloy. Tama po. Ang sarap magsimula, pero ang hirap makita yung ginagawa natin na nasa dulo na. Amen. Parang in the process, meron tayong mga iba't ibang mga pinagdadaanan. Dumadaan tayo na encounter natin yung mga problema, yung mga hurdles, yung minsan yung pagod, yun na rin yung problema natin. Minsan yung sarili natin, yun na rin yung mga nakakalaban natin eh. So ano po yung cure natin doon? Ano po yung dapat nating gawin para dun sa bagay na yun? So, what can we do to continue as a victorious servants of God? Sabi po doon, in whatever we do, we should do it with all our heart. Una pong makikita natin, all your heart. Whatever you do it with all your heart. Sabi po sa verse 23a, whatever you do, work at it with all your heart. Sabi po, pag daw po sinabing with all your heart, hindi yung gumagawa ka, literal na, ito ang puso ko. Hindi daw po ganun. Kapag po tayo gumawa with all our heart, kasama yung buong tayo. We're giving our best. Sabihin nyo nga po, best. Binibigay po natin yung best natin sa mga bagay na ginagawa natin. Yung buong kakayahan na mayroon ka, ibibigay mo para maisagawa mo yung isang bagay na yun. Isang ano lang po, for me this week, very challenging. Very challenging yung week na to. Very challenging siya. Pero, sa school, Huwebes pa lang po, pero ito yung end of the week namin ngayon. Kasi tomorrow, holiday. Tama po? So, for me, yung buong linggo ko, I really gave my best. So tayo po lahat, sa lahat ng mga ginawa natin from Monday to Thursday to Friday, hanggang bukas, bibigay po natin yung best natin, amen po. And alam nyo po, yung work na yon, pag binigay nyo yung best nyo, yung heart nyo, makikita yun ni Lord. Amen po. In whatever we do, we should give our heart. We should give our best. Amen. Ibibigay po natin yung lahat ng kaya nating gawin. Lahat ng lakas,
ibibigay natin. Kasama po doon yun. Sabi po, pag daw po nag-demonstrate tayo ng good work attitude, meron daw pong isang malaking bagay na kakaiba na mangyayari sa atin. Kung dati po nasanay tayo na parang papasok lang tayo, tapos uuwi na tayo, may mga ganong moment po tayo, di ba? Parang ano lang go with the flow lang. Or parang naging routine na talaga natin. Pero may mga times sa buhay natin na yung work natin, it will ask for something more from you. Amen? Hindi na lang siya yung papasok ka na lang. Hindi na lang siya yung uupo ka, gagawin mo yung trabaho mo. Pero mag-exert ka ng effort. Mag-exert ka ng something within yung sa'yo talaga na ibibigay mo doon sa trabaho mo. Amen po. And sometimes, yung mga ganong mga bagay, na mararanasan talaga natin na mapagod. Pero lagi po nating tatandaan na ang kalakasan, maaaring ibalik pa ng Panginoon. Amen? Yung lakas, ibabalik ng Panginoon. Amen po. Sabi po dito, si Paul nung time na to, sinasabihan niya yung mga slaves, yung mga servants, sabi niya, sa lahat ng ginagawa niyo, kahit ano pang gaano kaliit na bagay, ibigay niyo yung puso niyo sa bagay na yun. Amen. And magiging matagumpay yung mga bagay na yun. Sabi po dito, we should work diligently. Maging masipag. Isa po to sa mga challenge din sa akin. Kasi mahilig po ako dun sa last minute. Mahilig po ako sa mga last minute. Pero I'm learning. I'm learning. Kasi grabe yung week na to for me. It's a breakthrough for me. Nagawin ko ng maaga yung mga bagay na dapat kong matapos. Praise God. Praise God. Kasi each day, there's something new talaga na dapat kang gawin at dapat kang i-overcome. Amen po. So regardless ng sa trabaho, sa paggising mo ng maaga, sa pagligo mo, every day, it's a victory. Amen. It's a victory po. May magiging malaking pagbabago daw po kung gagawin natin yung mga bagay mula sa puso natin. Hindi na daw po siya pagka daw po kasama na yung puso, hindi na siya surface level na work. Hindi na siya yung mababaw na lang. Hindi na lang siya yung pwede na to. Hindi na po siya ganun. Hindi na siya yung may maipasa, may maibigay ka, may magawa ka, hindi na daw po ganun. Pagka may puso na yung ginagawa mo, meron ka nang gini-give up na something na sa'yo talaga nang galing, na tinulungan ka ng Panginoon. Sabi din po in Ephesians chapter 6, verses 6 to 7, obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Ang paggawa din daw po ng mula sa puso, ito yung kahit walang nakatingin sa'yo, ginagawa mo pa rin yung trabaho mo. Amen. Ginagawa mo pa rin yung dapat na gawin mo. Hindi dahil binabantayan ka, hindi dahil may nakatingin sa'yo, pero dahil gusto mo talaga siyang gawin because you want to please God. Doing whatever you do with all your heart also means doing and giving your best, even without watchful and supervising eyes. It is done with integrity. Kapag po may puso yung pagtatrabaho mo, may katapatan din yung paggawa mo. Amen po. So tayo po bilang mga nakakilala sa Panginoon, hindi na po tayo in a service level of work, but we do give our best dun sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ni Lord. Kasi yung mga trabaho po natin, kaloob po yan ng Panginoon, amen po. Pagpapala po yan ng Panginoon na binigay sa atin, na dapat nating pagyamanin, dapat nating gawin yung best natin, kasi binigay yun sa atin ng Panginoon. Amen po. So hindi na lang siya simpleng trabaho. What makes it different is yung heart na binibigay mo doon sa trabaho mo. Amen po. Ayan. Sabi doon, whatever you do, do it with all your heart. And yung pangalawang bagay po, sabi po doon, whatever you do it all for God. Amen. Yung una, you do it with all your heart. Pangalawa, you do it
all for God. Sabi po in verse 23b, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Sa mga namamasukan, we call our boss employers, tama po. But we as servants of God, our ultimate employer is God. Amen? Ang pinagtatrabahuhan natin, it is the Lord. Amen? Ang pinakamaganda daw pong mindset kapag nagtatrabaho ka, hindi ka nagtatrabaho para sa tao. Ang pinakamaganda daw pong mindset, nagtatrabaho ka para sa Panginoon. Amen? Bakit? Kasi kanina, what sets it different is yung puso mo. Ngayon naman, what sets it different is yung boss mo. Minsan, takot kang pumasok sa trabaho dahil sa boss mo eh. Or dinedread mo yung araw dahil sa boss mo eh. Pero pag inisip mo na si Lord yung boss mo, hindi ka matatakot pumasok. Hindi ka mapapagod pumasok. Hindi ka parang wala ka pa doon, pagod ka na or takot ka na or ayaw mo na agad. Pero pag si Lord yung nilagay mo doon, over your employer, over your boss, it will be different for you. Amen? Magiging iba po. We can be in any job and still glorify God. Kahit nasa iba't ibang trabaho tayo, meron tayong iisang pinagdilingkuran. Amen? Iba't iba man yung boss na meron tayo, meron po tayong isa na pinag-aalayan po ng atin pong mga pagpapagal. Amen po ba? So meron po tayong isang real boss, and that is God. Amen po. Do you agree po? Sabi po doon, sa Lord lang ang tingin. Kasi pag tumingin ka sa katrabaho mo, in any work environment, in workplace, meron kang makikita talaga na hindi mo gusto. It's a given eh. Kasi hindi mo naman sila hawak. You cannot really do anything about them. Ang pwede mo lang gawa ng paraan is yung sarili mo. Sa iba, wala ka ng ibang magagawa doon. Kaya, ang magandang advice, sa Lord lang ang tingin. Amen po. Pag sa Lord po tayo tumingin, makakapagpatuloy po tayo. Amen po. Kung sa tao po tayo titingin, or sa ibang maaring maging factor para huminto tayo, yung mga provisions, yung limitations, even yung positions na mayroon, maaring tumigil po tayo eh. Maaring manghinawa tayo sa mga bagay na yun. Pero pag sa Lord tayo titingin, makakapagpatuloy po tayo. Kahit gaano kahirap po ang trabaho. Si Paul po, nire-remind po niya tayo na ano man yung position natin, ano man yung situation natin, basta ginawa po natin yung best natin, it is the Lord na magja-judge sa atin, sa work na ginagawa natin. Amen po. After everything, ang Panginoon lang ang tanging witness. Doon po sa mga bagay na ginawa po natin, doon sa pinagkatiwala po niyang trabaho para sa atin. Amen? You may have a great boss or you may have a terrible boss, but either way, we should make sure na alam natin or kilala natin sino yung real boss natin. Amen? We are serving the Lord. Conclusion na po. Mabilis po ba? Sobra. Kasi po ngayon, I learned to I learned to work not super hard. I learned to work smart. And I believe din na minsan sa mga bagay na maikli, doon ka may mas matututunan. Kasi pag may pinapatagal kang mga bagay minsan nakakalimutan mo yung bagay na dapat mong makatch up. And as conclusion, ang gusto ko pong iwanan sa lahat, whatever you do, always remember, you are doing it for the Lord. It is the Lord Christ you are serving. Amen? It is the Lord Christ you are serving. Regardless how hard your work is, regardless,
gaano kadali, gaano kahirap, kaya mo yan. Kaya natin to. Because it is all for God. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin.